Inalis na ng PNP ang heightened alert status ilang araw matapos arestuhin si FPRRD. Hindi na rin magsasampa ng reklamo ang SAF trooper na nabukulan matapos pukpukin ng cellphone ng partner ni Duterte na si Hanilet Avancenia. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Balik normal na ang alert status sa bansa, 3 araw matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, bagaman inalis na ang heightened alert status, hindi magiging kampante ang mga pulis, lalo't tuloy ang preparasyon sa midterm election sa Mayo. Nilinaw din ni Fajardo na bahagi lang ng kanilang paghahanda sa halalan ang mobilisasyon ng pulis sa Mindanao. Magkakasa rin sila ng security measure sa mga inoorganisang peace rally para magpakita ng suporta kay Duterte sa ilang mga lugar, kabilang ang Metro Manila. Nagbago naman ang ihip ng hangin. Hindi na raw itutuloy ng pulis na hinampas ng cellphone ni Hanilet Avancenia ang pagsampa ng kasong direct assault laban sa longtime partner ni FPRRD. Nangyari ito habang tinatangka ng mga pulis na isakay ang dating Pangulo sa eroplano na naghatid sa kanya sa Hague. Personal decision po ng pulis na wag na po magsampa ng kaso at ang reason niya ay kasama yon sa hazard po ng kanyang trabaho, kaya okay lang at magpapagaling lang daw siya at back to work na daw po siya. Dagdag ni Fajardo, dahil sa ipinakitang tapang, dedikasyon at professionalism ng policewoman, gagawaran siya ng komendasyon ng PNP. Siya naman po ay pinagpahinga, yung kanyang gamot ay sinagot naman ng ating PNP at bibigyan natin siya ng kaukulang commendation dahil dun sa ginawa niyang pagtupad ng kanyang tungkulin po. Inihayag naman ng NCRPO na base sa kanilang intelligence report, walang banta sa seguridad sa Metro Manila. Kasunod yan ng social media post na nagsasabing maghanda para sa posibleng emergency situation matapos ang pag-aresto kay FPRRD. Tinutukoy na raw ang identity ng mga nag-post. Hinikayat din muli ng PNP ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakukuha sa internet. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.